Ayan, light makeup lang. So, yun pa yung sunog ko. Medyo kita pa siya. But anyway, let's go. Tali na natin yung buhok ni ano. Just gonna fix Demi's hair. Say good morning, guys. Good morning. What are you doing here? Okay, hi everyone. So, nakauwi na tayo guys. At nakapahinga na rin tayo ng very light. Nakakain na rin tayo guys ng dinner. So, nagluto lang ako guys ng fish. Tapos yun lang. Dinner namin. Tapos nasa gym na si daddy guys. And naka-rest na tayo ng konti. And then I'm gonna bath na guys. And then I'll be sharing with you guys mga gamit ko dito sa paliligo natin. Ano? So, nag-start ako guys sa black app ng mga skincare, ganyan, mga bath and emerald pa saka makaartihan. So, doon tayo guys nakilala dito guys sa ating platform. Taray. Anyway, ayan, natatawa ko kasi kita pa yung sunog natin guys. But anyway guys, so first things first. So, sabi ko nga guys sa inyo. So, una kong gamit dito guys, ito. Pakita ko sa inyo. Ito nasa drawer lang po guys eh. So, oh yeah. So, eto guys, dala ko to from Pinaspa. This is the Dove Derma Scalp. Ito siya guys. So, as in, ubos na to guys, Alana. So, nung naubos to guys, meron pa ako isa. Huling alas na Inday, charis. So, this is the Dove Derma Scalp Soothing Moisture. Yung isa naman guys ay Hair Fall Recovery. Itong naubos natin. Tapos, ito naman, Scalp Serum. So, pang-anit siya talaga as in. So, ang ganda ng effect niyan guys. So, most of the time, yun yung gamit ko, guys, para hindi magkaroon ako ng gigil na, alam mo yun, dandruff. So, ito, paubos na. Shampoo namin ni Dad. This is the Head and Shoulder Itchy Scalp Care 2-in-1. So, ito siya, guys. Ayan. So, paubos na siya. As in, alang-alana. And then, ang ganda din nito, although medyo naglalagas ng konti guys yung buhok. Pero maganda siya for dandruff. And then, next natin, yung, ano yung naubos ko? Ito, guys. Ito nga para yung, nakasaid kasi to. Pero ginawa ko na siya lagayin ng pony guys. So, ito yung Pantene na collagen. So, nakasale to. Kaya, alam nyo guys, natawa ko kasi nung binili ko to, mas mura tong treatment kesa sa conditioner. So, ito yung green up ko that time. So, ubos na siya guys. Matagal ko din nagamit yan. So, itong nabili ko, sale din to sa chemist. Kung napanood nyo yung chemist haul natin. So, this is the Dove Intensive Repair plus Ceramide Damage Skin Emper Loop ng Dove. So, siguro isang taong ko to, charis. So, yan yung sa hair care natin. So, next natin, facial wash. So, kung ano na yung facial wash ko, guys, kasi yun nung wala akong dala rito, guys. So, meron tayo ngayon. So, nag-request si Dad. Sabi niya gusto niya yung facial wash. And maganda itong CeraVe. CeraVe. Bahala kayo basta. Yan. Ito, guys, para sa smoothing cleanser for dry, rough, and bumpy skin. So, pwede siya sa face, siya sa ilang parts ng karawan. Charis. Okay, so ang sabon natin, pakita ko sa inyo guys, ang ganda ng effect na to, nakakatuwa. Alam niyo parang hindi siya ganoon ka-hype pero ang ganda ng effect niya. Anything na may oat, ang ganda ng effect sa balat. Girl, this is the goat soap with oatmeal made with goat's milk for soft, natural, and healthy skin. Suitable for your dry, itchy, and sensitive skin. Ang ganda-ganda guys ito. Tsaka ang tagal niyang maubos. Girl, ito yung sabon ko for siguro may mga 2 linggo na ata or 1 week mahigit na. Girl, ang ganda ng effect nito. Kaya sulit, ang dami kong binili nito. Siguro parang 4 magkano lang guys. Tapos ang tipid niyang gamitin. So, we're done with the katawaners. So, punta tayo sa lotion. So, ito guys yung lotion na ginagamit ko sa school. So, this is a sensitive sun. Ito yung gamit namin ni Dad. Tapos iba yung kay Luis kasi hindi to guys pang bagets. Okay, so ito kapag sunblock. Pero pag naman, halimbawa sa gabi, ganyan matutulog. Itong bonggang-bonggang Dermavane na extra hydration. So, meron din siyang oatmeal. So, yan. Yun yung type ng balat namin kailangan may oat.
So, that's it. And, pakita ko sa inyo, guys. Ito, ang ganda nitong effect ng mouthwash na to, guys. Basta kakalugin mo lang siyang ganyan. Ang ganda, guys, ng effect niya. So, anyway, maligo na tayo. Tama na yan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit ko sa skincare. Pero kasi yun lang. Alam niyo yung natatawa ko. Simula na nag-move kami dito, guys, sa Queensland. Ala na ako masyadong skincare. Honestly speaking, ala na. Pero ang galing kasi, ay, kakatapos na guys ng period ko, pero wala akong active pimple. Thank you. And then, yun. As in, pakita ko na nga sa inyo. Eto guys. Eto lang. Ito lang gamit ko. Wala na ako nabubuksan na iba. Hindi na ako nakakapag-toner, hindi na ako nakakapag-contember yung face mask. Hala na din. Sobrang busy ko guys. Alam niyo yung sobrang pag-uwi ko. Madalas hindi pa ako guys nakakapag-skincare. Pero all in all, ito lang guys yung ginagamit kong product. This is the Nambuzen 5 plus ba? Or yung number 5 nila guys. This is their concentrated serum. Ang ganda-ganda guys nito. Kaya na kasi ang nangyayari guys, sabi ko nga sa inyo, pagdating ko dito sa bahay, alam mo parang pagod na pagod ka na. Like today. Nailabas ko to kaya magagamit ko siya. So usually kasi nasa drawer lang lahat ng gamit ko guys na pang kinemper lang ending hanggang ngayon siguro isang buwan na kami mahigit dito hindi ako masyado nakapag skincare. Ito lang guys, ito lang yung nadadampot ko na napapahid ko sa mukha ko tapos that's it, natulog na si Inday. But anyway, that's it guys, and maliligo na ako. Ayan, so tapos na tayo guys maligo, di ba parang ganun tapos na tayo. But anyway, so mag-skincare lang tayo. So again, ito nga lang guys yung gamit ko. Sabi ko sa inyo, ito lang yung nagagawa ko sa buhay ko guys. So, parang namin sobrang busy na sobrang wala ka ng time para mag-skincare or whatever. Alam nyo ngayon ako na blower. So, ngayon na siya nagamit. So, madalas guys, natutuyo na lang siya mag-isa. Pero ngayon sabi ko nga dahil may time pa tayo na magpa-arte for tonight, blower. So, ay may langaw. So, nakatapos na tayo guys ng full session ng umaga. Tapos ngayon guys ay middle session na tayo. And then, meron tayong another session mamayang hapon. So, yun guys. And, hindi ko to guys classroom. So, I don't wanna show it to you guys. Kasi, yun nga guys, relief teacher tayo. So, we don't have classroom kasi tayo ay floating sa Pinas. Ganun yung term, floating guys. And yun. Hi everyone! Ang ganda ko sa angulo na to. Anyways, nakauwi na tayo guys dito sa bahay. So, papahinga na tayo ng konti. Tapos si dad, winash na si Loris. Kahapon pala guys, ganun din yung ganap. So, pagdating pahinga konti, tapos si daddy nagwash kay Loris. Kasi yesterday was a tough day for me. You know? I'm saying? It's not always rainbows and butterflies. Charis. Natatawa ako sa sarili ko. But anyway, today is another day. At natapos na ang today. Ano oras na ba? It's already 4:48 na dito guys sa Queensland. And we're resting. So, we're cooking some chicken. Chicken ami. So, yun, naglalaro sila guys sa mga water kinemberlu guys. So, masakit kasi pa ako. So, nagre-rest muna ako bago ang mga ganap dito guys sa bahay. And, ilang araw na lang. Tomorrow is Wednesday. So, ang bilang ay 2 days na lang. Ay, vacation na. So, yun guys. And, ingay nung mag-ama ko. Yun guys, ang update natin. So, today is Wednesday. Medyo nakahinga tayo ng konti guys kasi merong mga specialist teachers tayo for today. So, ganun guys nga pala din eh. So, iba yung teacher ng PE, iba yung teacher ng technology, iba yung teacher ng arts, ano ba? PE health, yan. Iba yung specialist teacher ang tawag sa kanila guys. So, yun. And, nasa intermediate class tayo for 2 days na. Kasi guys, yun nga pala, sabi ko nga sa inyo, relief teacher ako guys. Ang item ko ay district relieving teacher. So, yun guys. So, pero most of the time nandun ako sa isang school na permanent kung saan ako nakakaano ngayon. Kita mo guys, so may nakuha pa ako rubber band. Kasi guys, inaano na ng bata kanina. So, kinuha ko, di ko na nabalik. So, yun nasa bulsa ko.
And yun guys, so yun ang ano natin dito sa Australia. So usually kapag relieving teacher ka, wala kang take home na paperworks kasi hindi naman ikaw yung advisor nila. So that's the good thing, but the problem is, yun nga sabi ko sa inyo, kung sino absent nung kadadalhin. So sa case ko kasi guys, 1 month pa lang ako sa school, so talaga naiikutan ko lahat. And malaking adjustment kasi hindi naman ang tawag dito, hindi pa sila sanay sa akin yung mga bata. Lalo na sa iba-ibang grade, ganyan. So, depende kung sino yung absent, doon ako guys mapupunta na class. And wala pa akong hawak na advisory class as of the moment. So, yeah, let's see kung ano gagawin. Pero ang sked ko guys ng term 3 ay nasa prep ako ngayon guys ng term 3. So, ang prep dito guys ay kaedad ni Anakis. So, mga 5 years old yung mga bagets dito guys. Tsaka konti lang ang class size ng prep. Depende din, pero konti compare mo sa mga prep na nasa Pinas. Kasi sa Pinas, pero kasi depende eh. Pero kasi usually sa Pinas, nasa ilan yung prep. Kumbaga, ano ba yung term nila sa atin? Parang kinder ata o parang ganun guys. Ano ba nangyari sa buhok na Inday? Gusto nang magbakasyon. So, yun guys. So, usually nasa 20 plus ang prep dito sa public. Kasi nasa public school ako guys. Hindi ako sa Catholic or any private school. So, hindi guys, nasa public school tayo. So, yun usually yung mga head count ng mga bata dito sa mga prep. Nasa 20 plus sila guys. Pero parang hindi ko naman, wala kaming 30. Hindi ganun kadami guys. Nasa 20 plus, pero hindi papalo ng 30 sa isang class. Tapos, meron kang tinatawag na teacher aid. Sobrang big help ng mga teacher aid. Alam nyo guys, share ko lang yun nung last time na samba ko. Naka-duty last time. Ang bait ng mga teacher aid. Mga teachers, mga katrabaho ko. Pero saludong talaga ako sa mga teacher aid. Alam mo yung parang pagod ka bilang teacher. Pero alam mo yung parang mas pagod na pagod sila. Kasi sobrang, alam mo yung assist nila sa mga bata. Ganun na lang guys. Kaya parang talagang naano talaga ako na sabi ng isang teacher aid ko nung nakaraan. Sabi niya na, Miss, I know you're tired today. No, you're tired today. Sabi ko, no, Miss, you. Ginagana niya ako. Sabi ko ganyan. So, hindi. Sabi ko, parang alam ko na mas pagod siya kasi talagang iba yung duty nung nakaraan eh. Iba guys. Sobrang saludo ko sa mga teacher aid talaga. As in, saludo ko sa kanila. Iba yung pagod nila guys. Although, syempre kanya-kanyang term din naman ng pagod. Pero nakita ko sa kanila na talagang pagod talaga ang mga teacher aid. Kaya ang laking tulong guys. Iba talaga kapag kami teacher aid. Nababalance yung klase. Lalo na yung mga behavior pa na may ibang mga bata. Yung needs ng ibang bata. Mahirap kung isa ka lang sa klase. Although, sa Pinas, mag-isa lang naman din ako. Kaya lang kasi dito, iba siya. Ibang-iba guys. Ibang-iba siya sa Pinas. Kaya, ang laki ng tulong na may teacher aid ka guys. Napapagaan guys. Kaya talagang saludo ko sa mga teacher aid natin dito sa ibang bansa. Tsaka kahit nasaan mang bansa, talagang saludo ko sa mga teacher aid. Talagang ang gigilas nila guys. Napakalaking help nila. Sobra. And, ang tawag din last 3 days na lang. So, bukas ay Wednesday. So, bukas guys ay may meeting kami. So, yun guys. So, ang meeting namin nga pala dito guys, pagka dating ng Wednesday, yun yung meeting namin as a whole. Pero may tinatawag sila na parang ang tawag dito per grade yung meeting, may tawag na ganun. Pero yung overall na meeting namin na buong mga teachers ng school namin, ay after class. So, wala na mga bata. Doon kami nagme-meeting, guys. So, let's say 3 o'clock, uwian ng bata, 3 o'clock. Or let's say parang 3:10 or 3:15, meeting na namin yun hanggang 4 mahigit, parang something na ganun, guys. So, ganun yung routine namin dito, guys, sa ibang bansa. Kung tatanungin nyo ako, guys, kung kamusta yung experience ko, okay. So, sobrang thankful ako kasi nagkaroon ako ng mga katrabaho na, alam mo yun, mababait. Lagi kang tatanungin, parang, are you okay? Parang, charis. Parang, yeah, I'm fine. Parang kagano'n ka na lang. But anyway, yeah, alam naman na lahat yan, nasa period of adjustment tayo. So, this is my first international Kinemberly. So, first time natin magturo internationally. Charis. So, yun. So, basically, from 2014 hanggang 2026, guys, sa Pinas lang ako nagtuturo. So, sabi ko nga, wala tayong
overseas experience. So, ano lang tayo sa Pinas guys, teacher tayo ng ganong katagal. Since 2014 hanggang 2026. Tapos ngayon, nalipat tayo dito sa Australia. Ito pa lang yung first time ko magturo ng international guys. Yun. Na overseas, ganyan. So, kung tatanungin nyo nga experience, kung tatanungin nyo yung experience ko, sabi ko nga, kanya-kanyang hirap. Lagi ko sinasabi yan. Lalo na sa mga iba nagtatanong sa akin na personal na mga nag-PM, ganyan, kamusta, ganyan. Ibang hirap doon. Sa Pinas, ibang hirap dito, guys. Iba ay laban doon, iba ay laban dito. Pugera. Ay, ganun, guys. So, ayan, kasi malapit tayo guys sa highway. So, yun guys. So, yun ang experience natin for 1 month. And, let us see. So, nakaka 1 month pa lang ako, guys. So, kasi last month na ng term 2 ang naabutan ko kasi, yun nga, sabi ko sa mga previous vlogs ko na mga na-upload dito, guys, sa YouTube, na ang dami pa akong inayos, inintay, inasikaso, bago talaga mag-settle na, okay, ito yung time na aalis tayo, ito yung time na lilipad tayo, ito yung time na available na ako para mag-work. So, yun guys. Ayan guys, so nakalimutan ko pala guys sabihin sa inyo. So, yun nga guys, so hindi siya madali. So, kanya-kanyang hirap, kanya-kanyang dali, alam niyo yun. Pero the good things, napakaswerte ko guys kasi napunta ako sa school na, alam mo yun, yung support system ng mga co-teachers ko, ng mga heads ko, andun na lang. As in talaga, napakaswerte ko sa school na to. Sobrang bait ng mga katrabaho ko, wala akong masabi. As in, sila pa nagtatanong na, okay ka lang ba, ganyan. Tapos, kailangan mo pa na tulong sa curriculum, tutulungan ka namin. Kung may tanong ka, huwag ka mahiyang magtanong. Ganon, girl! So, sabi ko, sobrang thankful ako kasi ang bait talaga nila guys. So, mostly, talaga guys, mabait yung mga katrabaho ko. And then, pagdating naman sa mga behavior ng mga bata, gaya nga ng sabi ko, so, kanya-kanya yan ng behavior, diba? So, talagang aware naman ako na iba yung behavior ng mga bata dito compare mo sa atin. So, there's a big difference with that. So, talagang yon ang kailangan na pagtuunan din ng pansin, no? So, when it comes sa mga bata, marami namang din mababait na bata. Alam mo na ako to kasi ang lambing ng mga bata dito. Although may mga bata, syempre, na alam mo yun, medyo challenging yung behavior nila. May mga bata din naman, syempre, na alam mo yun, mababait sila. Tapos, natatawa ko nung nakalaan, sabi nila sa akin, Japanese daw ba ako? Tapos, ang tawa ko na lang. Sabi ko, no, I'm not a Japanese. Tapos, one time pala, nung nakaraan naman sabi sa akin, parang taga-Thailand daw ba ako, ganun. So, ayan. So, mayroong mga Filipino nga pala dito, guys. So, ang galing kasi may mga Filipino mga students. Pero, yun lang, mostly sa kanila, guys, hindi na nakakaintindi ng Tagalog. Yun. So, anak ko lang din. Pero kasi si Luis nakakaintindi pa siya, guys, ng Tagalog. Nakakaintindi pa siya mga Tagalog, nakakapagsalita pa siya ng mga Tagalog words. Tapos share ko lang sa inyo guys kanina, yung nasakyan namin Uber, nung pauwi kami guys, alam niyo sabi niya na parang nagulat siya na sabi niya kasi parang nag-start yung conversation namin. Mostly kasi guys, yung mga Uber driver nga pala, makakwento sila, ganyan. Tapos tatanungin ka, how was your day, ganon. Tapos yung kanina kasi, siya Korean, pero matagal na sila dito guys sa Queensland. So, share ko lang guys sa inyo kasi nakakatuwa yung conversation namin kanina. So, kasama ko guys si Doris, na parang kapamilya na namin siya. Alam mo yun? Tawan-tawa talaga kanina, nakakatuwa siya. Kasi siya, migration agent siya pala. Tapos after nung work niya guys, ay pa-part-time siya ng mga Uber, ganyan. Syempre, additional kinember do, diba? So, kasi time is gold dito. Ayan guys. So, ayun nga, ang nag-umpisa yung kwentuhan namin na parang lagi daw ba ako sumasakay ng Uber, but hindi ko daw ba choice mag-drive, ganyan. De, sinabi ko na parang kailan lang kami dito, ganyan-ganyan. Tapos nagulat siya, alam niya yung accent ko na parang from the Philippines, tapos alam niya na yung kung saan niya kami pinick up na lugar ay doon ako nagtuturo, so teacher ako doon. Tapos sabi niya parang how come na naging teacher ako doon sa school na from the Philippines, ganyan. So possible pala yon kasi nga later on, nung nagkikwentuhan kami, sinabi niya na migration agent siya guys. Ewan ko masyado ba ako mabilis magsalita, but anyway, yun yung sabi niya. Tapos sabi niya parang how come, ganun, kasi parang hindi naman daw parang no offense kanyan, sabi niya na yung Philippines hindi naman siya parang yung parang belong sa mga number 1 countries ng mga, alam mo yun, mga level 1 countries, yung mga
tipong mga Europe, ganyan. Kasi parang sabi niya, mostly daw ng mga iba nagtuturo dito ay from yung mga bansa na gano'n. Hindi, alam mo yun, yung parang hindi sa Philippines. Ganyan. So, sabi ko, parang, di naman ako na-offend sa tanong or sa sinabi niya na yun, ganyan. So, parang na-amaze lang siya, parang, paano yung naging process ko, ganyan. Kasi migration agent siya, di ba? Kasi sabi ko na parang, na-hire ako offshore, so wala akong degree dito sa Australia, sin lahat ng tinapos ko from Pinas, lahat ng experience ko solid from Pinas, hindi ako turo sa ibang bansa, liban sa Pinas. Kaya sabi niya parang, paano nangyari yun, ganyan, ganyan, so possible ba, ganyan, parang gano'n katagal ng hintay yun. Tapos sabi niya, tapos hanggang sa nakikwentuhan na kami na para kaming pamilya. So guys, natawa ko kasi yung sinakyan namin yung sasakyan na yun, yung sasakyan niya, Tesla yon na Y. So yun yung nagda-drive mag-isa. So natawa ako kasi nakagano na lang siya, girl. Parang nakikipagkwentuhan na lang siya ganyan sa akin pa uwi. Hindi na siya, girl, nag-drive. Hindi siya nag-drive. So nakakatawa yung conversation namin na sobrang amazed siya sa proseso kung paano ko napunta dito, offshore, ganyan. So kasi parang sabi niya parang rare or hindi siya ganun, paano ko ba sabihin to? Kasi parang ang term kasi nga, di ba guys, parang mostly nga nagpupunta dito sa Australia ay mga nag-aaral sila, ganyan. So, muntik na tayo maging ganun, no? So, iba yung pathway na binigay sa atin ni Lord. Ayan. So, I think siguro yun yung susunod nating video, no? So, paano tayo naging teacher dito sa Australia? At paano tayo na-hired? Paano tayo nagkaroon ng teacher registration? Paano tayo nagkaroon ng visa? Paano yung visa natin? Ganyan. Paano napunta? Ganyan. Magkano ginastos? Ganyan. So, I think that is our next video and I hope na mahintay niyo yung video na yun kasi malapit na yan. Kasi malapit na mag-vacation si Inday. Kasi kailangan natin isulat yun, di ba? Kasi minsan natatawa ako kasi gumaganon-ganon yung ideas ko and anyway, para nakikipagbidahan lang ako sa mga friendship overload ko dito. And yon yung next video natin, guys. And I hope na makakasunod kayo sa video na yun, no? So, and siguro i-cut ko na to and see you on my next video and don't forget to like, share, and subscribe and see you on my next video. Bye! Mwah!